Ay, mhm, ano kaya? Minsan pinaplano mo pa, 'di ba? Kaya po kailangan natin ng glory to glory sa ating buhay na mabago tayo kasi on the process po yung sanctification, eh, 'di ba? Magugulat na lang tayo, ang layo na natin dun sa buhay na kinagisnan natin before. Bakit? Kasi alam na natin na pang-araw-araw na buhay, pipiliin natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Lagi tayong merong dalawang choice. Ang sarili mong pagpili o ang pipiliin mo ang kalooban ng Diyos. You cannot blame other kung bakit nangyari sa buhay mo to. You cannot blame other sa mga decision sa buhay mo dahil nagkamali ka. Lagi pong naka-engage ang ating isip, ang ating puso sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. Lagi pong may pagkakataon sa buhay natin na mayroon po tayong kailangan piliin. Well, practically speaking, di ba? Madali naman natin ma-justify yung bagay na yan. Okay, Lord, pipiliin ko to kasi parang ito yung kalooban mo. Ako, lagi po ako nanalangin, Lord, itong bagay ba na to ay naka-inline sa kalooban mo? I make a decision for sure, pero yung grace mo malawak, Lord, eh. Baka mintis to. Baka ito ay sablay. Pinipili ko na lang yung habag ng Diyos na baka ito nga ay pwede o hindi. Kung hindi, malaki namang chance sa puso mo na, ay, hindi ito kasi, malalaman mo naman yun. Bakit? Yung katuwiran ng Diyos pa ay nandoon. Yung kalooban ba ng Diyos ay nandoon. Okay? Piliin natin sa maliit na bagay. Sa mga estudyante, okay? Ikaw, nag-aaral ka pa lang, pinag pinapaaral ka ng nanay mo, okay? You're supposedly doing your priority, right? Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay galing sa church at pagdating sa bahay ay katitisuran kayo ng inyong mga magulang, meron tayong malaking problema dyan. Okay? Kailangan pagdating sa bahay nyo, pagpapala kayo. Pagdating sa eskwelahan, pagpapala kayo dahil galing kayo ng Bible study kagabi. Okay? Or, pagdating sa inyong mga kapatid, mga magulang, kayo yung pinaka-sweet. Kayo yung pinaka-masipag. Bakit? Kasi galing kayo ng church. Ini-imply niyo yung word of God doon sa buhay niyo araw-araw sa mga estudyante. 'Di ba? Alam niyo minsan, for me as a pastor, ayoko yun yung anak ko dyan. Baka magka-boyfriend. Ayoko pa siyang mag-boyfriend. Bakit? Kasi baka nakita ko may mga boyfriend dyan sa loob ng church, eh. Baka nakita ko may yung mga camp na inaatinan nyo, nade-develop yung relationship nyo sa kapwa nyo Kristiyano. Hindi pa naman dapat kasi mga estudyante pa lang kayo. Supposedly yung camp na yan, nade-develop yung relationship nyo sa Panginoon. I'm sorry to tell you mga kabataan, okay? Pero ito bang ginagawa natin yung mga bagay na to ay kalooban ng Diyos? Kung kalooban ng Diyos yan, labas na ako dyan. Okay? Ikaw ba ay physically fit? Ikaw ba ay financially stable? Ikaw ba ay emotionally stable? Okay?
Magaling ka na ba sa eskwelahan mo? Alam mo na ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Kung yung mga kategorya na yan, meron na sa buhay mo, labas na ako dyan, okay? Mag-boyfriend ka na, mag-girlfriend ka na, okay? Prepare mo na yung sarili mo para mag-asawa ka. Ba't ko sinasabi ko to? Okay, tanong nyo sa mga naka-experience na. Tanong nyo sa amin. Kami nga bago kami nag-boyfriend, nag-girlfriend ni Pastora Pebs. Okay. Tapos na ako nag-aral. Kagagraduate lang ni Pastora Pebs, saka ko siya niligawan. Bakit? Kasi hindi pa priority. Okay. And then ngayon, na-enjoy namin yung mga buhay-buhay. I'm sorry to say this, but I mean, this is the reality. This is the truth. I mean, sometimes, yung sermon ng isang pastor ay masakit. Pero, sana matake natin to as a challenge.